testigo na mag-authenticate. Oo. Both parties will agree. Mag-i-stipulate sila. Oh, yan. Palalabas natin yan. At yaman mag-judge kung anong tingin nila sa mga sinabi ni Inday So, Sara. dapat ito, Hindi na kailangan i-authenticate. Kung madalit sabi, walang magdi-dispute kasi talaga namang everybody knows it, everybody heard it, everybody watched it. Yeah. So bakit ka pa mag-i-introduce ng testigo, sasayangin mo oras, sasabihin mo, in-authenticate po namin yan, ako nag-training na gano'n, yakit-tik, ay wala nga nagki-question yan eh. So, Pareho ng kay Ontiveros. Binabanatan nila si Ontiveros. I disagree with her in so many things. Pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi niya naman naprobahan na may assassin. Ano ba itong ginagawa niyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asa lang ng Vice Presidente? Tama yun. Dapat ganun ang mga tanong. It is hypothetical. Yeah, Kaya kitang-kita mo, ang layunin talaga para siraan mo lang, i-disqualify mo lang itong aling ito, gusto mo i-convict lang. no, but One, I'd like to say that I thought I was watching an impeachment trial, but instead, it was a propaganda proceeding. Okay, we kind of lost our connection with Attorney Panelo there. Obviously, he is mobile. We're going to try and reconnect with him as soon as we can. Is he ready? Okay, let's give it a try one more time. Sal, you were saying you thought you were watching an impeachment trial. What made you think otherwise? But instead, it was a propaganda proceeding on the part of the prosecution. Because the lawyer for the prosecution that delivered a campaign speech against Inday Sara, and despite the objection, correct objection on the part of the defense, this presiding officer allowed it. And syempre, dahil pinayagan niya, at sinabi niya, I will rule after hearing it, Diyos ko, dinarinig ng buong bansa. So how can you even strike that out? So because of that mistake, pinabayaan niya naman sa bukitang kabila. Okay, ang nangyari, propaganda. Para pareho sila. Pareho sila. Kasi nga mali nga yung ruling. Mali. Unang-una, mali yung banat ng prosecution. Pumangalawa naman itong presiding officer. Kaya, you started with mali, matatapos kang mali. Pero all things considered, Attorney Panelo, isn't that expected of both sides to take every opportunity to further their agenda? Ganyan naman talagang labanan, hindi ba? I don't think so. When you're in court, you follow the rules of the court. You don't use extraordinary outside of the rules to propagate your cause. Mali yung ginawa. Talagang ginagawa lang ng propaganda. Secondly, alam mo, mali yung ginagawa ng presiding officer. Naninilimit nila ng 2 minutes yung mga judges. My goodness, don't they know that they are a collegiate body just like the Supreme Court at the Sandigan Bayan? Walang naglilimit ng oras doon sa mga judges na magtanong. Kahit na anong tanong, pabayaan mo magtanong. Kahit na sinasabi mong baka it might show bias on the part of the judge papuntang prosecution or defense. Hindi mahalaga. Importante yan, magtanong sila hanggat makita nila ang katotohanan. Ganyan talaga kahit sa court, ganyan. Well, ay, the senator sa akala namin kontra, pero hindi naman pala. But if that were true, then one of the senator judges should have stood up and made that point that you just made. Pero mukha namang sapat sa kanila ang 2 minutes. Hindi, kasi nga, pinagpipilitan na we should follow the rules at saka naniniwala sila na huwag kayo magtatanong na parang lalabas na kayo campaign. Hindi nila. Palibasa kasi nga, hindi karamihan sa kanila, hindi abogado. Sa loob ng hukuman, talagang yung judge, magtatanong yan parang kakampi sa kabila. Pero actually, meron siyang pinupunto at lumalabas ang katotohanan. Pareho ng kay Ontiveros. Binabanatan nila si Ontiveros. I disagree with her in so many things. Pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi niya naman naprobahan na may assassin. Ano ba itong ginagawa niyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asa lang ng Vice Presidente? Tama yun. Dapat ganun ang mga tanong. Did you expect that to come from Senator Risa Ontiveros? At nung narinig niyo po yung tanong na yon, na marami ang pumupuna sa kanya na sinasabing, that was too early, that was for her actually to decide as a senator judge upon her perusal of everything, when the time comes that she has to make a decision. Sa punto niyo po, katulad ng sinabi niyo, tama ang pagtayo niya at pagtanong ng tanong na yon.
Yes, because I expect that to every senator with sensibilities, with common sense. Yung kung ikaw kasi judge, talagang dapat lahat ng tanong itanong mo na. Hindi pa pwedeng ilimita. Kasi precisely nga ang rules, yan, ginagamit lang yan para kunin mo katotohanan. Pero kung yung rules mo, ang sisira mismo sa paghanap mo ng katotohanan, palitan mo yan. In fact, I suggested to the Senate President when I was talking to him yesterday, mali yung rules ninyo, Mr. Senate President. You have to change that. O, sabi niya, sige, oo nga, ang tingin ko rin nga, gano'n, mali. O, kaya, and I'm glad that the Senate President, nagsimula na siya magsalita. Kasi sabi ko sa kanya, Mr. Senate President, hindi pa pwedeng papabayaan mo yung presiding officer. You're the Senate President. Pag mali yan, kailangan punahin mo yan. Oo daw. Kaya nag-start na siya kahapon, di ba? So, Nag-umpisa na siya magtanong-tanong. pero ano pa lang tayo, no, Sal? 1 week pa lang. There what? 89 days more. 3 days pa lang. 3 days pa lang trial. Oo nga, oo. 3 days pa lang, first week down, 89 days to go, no? Sa pakiwari mo naman, ito ay birth pains lamang, ano? Kumbaga, sabi nga ni Presiding Officer Cheese Escudero kahapon, parang diesel ito. Kalaunan, aandar na to ng mas mabilis, mas naaayon sa flow ng isang trial. Anong pananaw niyo dun sa sinabi ni Senator Cheese Escudero? Tama siya, lalong bibilis yung mga kamalian ng pag-preside niya. Lalong nakikita, lalong magiging pronounced. Meron pa nga pala akong gustong sabihin na, Carmina, I think napaka-importante nito. Yung ginawa nilang testigo kahapon, yun ang hindi ko maintindihan ba't sila nagpresenta. Bakit kanyo? Bakit? Ang pinapatotohanan niya lamang na merong nangyaring press conference na merong mga pagpapayag na ginawa si PP Sara. But that is not being disputed. Wala naman kumukontra na nangyari yun eh. Ang pinag-uusapan dyan, will that fall, yung mga pahayag niya ron, as an impeachable offense or as a crime? Bakit ka pa? Useless you wasted the time of the people and the court listening to authenticating something which is not being questioned. But then, sabi naman ng iba, Attorney Panelo, how can you even make the video the subject matter for the discussion when you can't properly, when you haven't properly introduced it into the records? Parang yun lang naman yung punto. Go ahead. Hindi yun ang problema kasi pwede naman sila mag-stipulate para wala ng testigo na mag-authenticate. Oo. Both parties will agree. Mag-i-stipulate sila. Yan. Palalabas natin yan. At yaman mag-judge kung anong tingin nila sa mga sinabi ni Inday So, Sara. dapat ito, Kailangan i-authenticate. Kung madalit sabi, walang magdi-dispute kasi talaga namang everybody knows it, everybody heard it, everybody watched it. Yeah. So bakit ka pa mag-i-introduce ng testigo, sasayangin mo oras, sasabihin mo, in-authenticate po namin yan, ako nag-training na gano'n, yakitik, ay wala nga nag-question yan eh. So dapat, nung una pa lamang dun sa pre-trial conference, napagkasunduan na ng dalawang panig. O dapat. Oo. Para Kasi- na-shorten na yung trial. Oo, kasi kung tutuusin, pinakita ng magkabilang panig snippets of that same 2-hour video, hindi ba? So, tama ka, no one was disputing the authenticity of the video and they should have just agreed upon it during the pre-trial conference. In fact, Romina, ang ginawa ng prosecution, lalo ang damaging sa kanila. Wow, how Kasi, so? nung prinisent na lang yung testigo, napunta doon sa investigasyon. Lumalabas ngayon, yung investigasyon nila tungkol doon sa di umanong pagplano ng pagpatay, hindi nila sinusunod yung tamang proseso. Kaya sabi nga ng isang senador yun, teka muna, ikaw mag-imbestiga, tinanong mo ba ang PSG kung kinonsider nilang threat yun? Kasi yun ang dapat na unang tatanungin mo o imbestigan. Hindi daw. Pangalawa, kinonsider mo ba yung mga nakaraan, yung kung anong mga nangyari? Lumalabas hindi. Parang wala naman. Investigasyon niya lang, basta may nakarinig. Ito mga apidapit, ito mga nakarinig. Tinignan ko naman, authentic naman. Anong na-prove na prosecution? Wala. Let's go to week 2
days 4, 5, and 6 happening next week, Attorney Panelo, bago nag-adjourn itong impeachment court, no, nagsabi na isa sa mga testigo na haharap sa susunod na linggo ay si Attorney Zulaika Lopez. Siya rin ang pinakita dun sa video snippets na ipresenta ng defense. Ano sa palagay mo ang naging konteksto kung bakit ipinalabas yun ng defense? At ano ngayon ang pwedeng gawin ng prosecution dahil si mismong Attorney Zulaika Lopez ang napili nila, yung parte na yun, ang napili nilang ipakita sa publiko at gawing bahagi nitong trial na ito, Attorney Panelo? Pinapakita ng defense na yung panganib sa buhay ni Inday Sara ay talagang klarong-klaro. Katunayan, pati na lang lahat ng mga identified sa kanya ay kinukulong nila, ino-oppress nila. Kumbaga, very clear ang danger sa buhay niya. Kaya, alam po ninyo yung sinabi niya na, yung sagot niya, kasi tanong niya ng isang vlogger, ano ba, paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo? Ano gagawin nyo? Kung bagay yung sagot niya, nagsusumbong siya sa taong bayan na mayroong panganib sa buhay ko, may mga papatay sa akin at pag napatay ako, itong tatlong ito ang aking pinaghihinalaan. Kaya gantihan nyo ako, bigyan nyo ako ng katarungan. Madali sabi, Carmina, I don't know if you recall, yung opinion na hindi threat yan, na it's a hypothetical and conditional, matagal ko na. Unang araw pa lang na sinabi ni Inday Sara, yan ang sinabi ko. Yan ang hindi krimen yan. And the Chief Presidential Legal Counsel ni Presidente Marcos Jr., bago siya namatay, nag-render na siya ng legal opinion, it's not a threat. Because it's conditional and it is hypothetical. Yeah, Kaya kitang-kita mo, ang layunin talaga para siraan mo lang, i-disqualify mo lang itong aling to, gusto mo i-convict lang. No, but Sal, you're focusing on what the Vice President said in that video. What I was asking you was about Attorney Zulaika Lopez and why she's going to, first of all, why that was the chosen snippet of the defense. And do you think the prosecution, once she's called to the stand, will now have the opportunity to really dissect everything that happened that night? And how do you think that's going to end? Alam mo ang problema sa prosecution, wala nga silang ebidensya. Ang ginagawa nilang testigo, yung makakasira sa kanila, pag yan inilagay mo si Attorney Laika Lopez, lalong liliwanag na ang oppression na ginagawa niya. Sal, we lost you there. Sal, pasensya na. We lost you there for a moment. Ay, narinig yan. Attorney Panelo, pasensya na. If you can hear me now, we lost you there for a moment. Okay na? Yan po, Yes. pakiulit po ulit. Yung sinabi niyong paglinagay si Attorney Lopez, go ahead. Ang sabi ko, mas lalong delikado. Itong prosecution, hindi nila alam. Palibasa, wala silang ebidensya. Akala nila makakatulong si Attorney Laika Lopez. Lalong liliwanag. Kasi may papakita ron sa kanyang pamamagitan ng testimonya kung paano ino-oppress hindi lamang si Inday Sara, pati mga kasama niya. Madali sabi, klarong-klaro na lahat kayo, lahat, Inday Sara and all your allies, lahat ng mga staff mo ay talagang ginawa sa kanya, di ba? People na wala namang kadahi-dahilan. Wala. Talagang completely nawalan. Attorney Panelo? Kapangit na dito. Attorney Panelo? Hindi ba ako narinig? Yes. Attorney Panelo, yeah. Narinig niyo ako? Ayan, better now. Just yung sinabi nyo na mas lalong, sabi niyo po, mas delikado at mas lalong liliwanag na may oppression na nangyari. Pero Liliwanag. Yes. Yes. Liliwanag lalo kasi makikita mo na talagang ino-oppress lahat ng mga identified kay Inday Sara, maliban pa sa kanya, pati mga kasama niya, pamilya niya, talagang uubusin nila, sira nila, pakukulong nila, ipipressure, i-intimidate nila. Mas lalong makikita ng taong bayan nyo pag siya nag-testify ito. Pero Pabor sa may isa pa po, defense pasensya sa'yo. na po, Attorney Panelo, pero meron din isang Lalong mababaw ng ipapatawag. prosecution.
Pero may isa pa rin pong paipapatawag next week. Na I'm not sure if it's going to happen next week, pero meron pang ipapatawag na I think part of the security of the House of Representatives. Paano kung mapatunayan na wala namang ganong klaseng panggigiit na nangyari nung gabing yun? Where would that leave the testimony of Attorney Lopez then? ano, paano hindi makikita obvious na obvious. Anong oras ba siya ginising para ilipat? Di ba, alas 12 ng madaling araw, gano'n na lang. Kung hindi mo ino-operasyon, pilit mong dadalhin sa Quezon City Jail. Ay, doon lang, may problema ka na doon. May oppression na kagad doon. May violation na kagad doon. Pagkatapos, yung abogada niya na supposed to be tutulong sa kanya, ayaw mo bang papasukin? Hindi lamang abogada, vice presidente pa ng bansa, hindi mo papapasukin. Ay, doon, nakikita mo na kagad ng oppression. Kitang-kita ng taong bayan yan. Sa tingin, sa tingin ko, lalong mababaon sila. Alam mo, Carmina, hindi ka ba nagtaka kung bakit pa rin? Hello? Go ahead. I'm here. Okay, I think he's the one who's There are having... four articles. There are 4 articles of impeachment. Pero inuna nila yung huli. Bakit? Bakit yung 1, 2, 3? Hindi mo, dapat sinunod mo yung yung order of the articles of impeachment. Kasi wala pa silang titistigo. Hirap na hirap sila. Hindi ba nag-facing expedition